Magandang umaga pong muli sa ating lahat, mga kapatid. Dadako na po tayo sa salita ng Diyos sa aklat pa rin po ng Santiago. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Dakilang Diyos na may mababang loob, maamo, mabuti, mapagmahal at mapagpatawad. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin para malasap namin ang yaman ng iyong salita at mapaalalahanan kami sa mga gawing liko, mga maling pananaw po namin sa aming buhay. Salamat sa iyong Espiritu na siyang papatnubay sa bawat isa sa amin. Naway ang salita po ninyo ang maging batayan ng aming pamumuhay at mapatunayan ang aming pananampalataya sa pamamagitan po ng mga pagsunod sa mga talatang ito. Salamat po sa karunungan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Makibukas po kayo sa Santiago, Kabanata 4, talata 5, 4, 5, 6. Santiago, Kabanata 4, talata 4 hanggang 6. Payagan niyo po akong basahin, mga kapatid. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong ipagwalang bahala ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa Espiritu na ibinigay niya upang manirahan sa atin. Ngunit, ang Diyos ay nagkakaloob ng higit pang biyaya. Kaya naman sinasalungat ng Diyos sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Ang mga sulat ni Santiago po, mga kapatid, kung maalala natin, ang dahilan ng kanyang pagsulat ay para mapagtibay, mapatunayan ang pananampalataya ng mga sinulatan po niya. At isa sa mga itinuturo ng buong Kabanata 4 ng Santiago ay ang kahalagahan, pagpapala na meron sa pagpapakumbaba. Kung may pagpapakumbaba po kasi ang isang tao, nangangahulugan na tunay, matibay, at totoo yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sa mga talatang binasa po natin, kung babalikan natin yung talata 1 hanggang 3, isa sa mga katangian ng pagiging kaaway ng Diyos ay yung maraming kagalit, maraming kalaban, maraming kaaway. Pero ang pinag-ugatan nito, mga kapatid, ayon kay Santiago, ay yung mga pansariling hangarin, yung maling kaisipan na nanggagaling sa sarili. Kaya naman nagkakaroon ng kaguluhan, kaya naman hindi nangingibabaw yung karunungan ng Diyos pagdating dun sa mga tao na hindi talaga nagkaroon ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya sinasabi ni Santiago dito na yung mga makasariling pagnanasa o pita ng laman, isa yan sa mga patunay ng pagiging kaaway ng Diyos. Kung maalala natin yung mga 3 talatang nauna, meron doon na binabanggit sa Santiago na may minimithi, hinahangad yung isang tao na kabilang doon sa pagtitipon na hindi niya makamit, hindi niya makamtan kasi mali yung kanyang kaisipan at nakabatay doon sa kanyang sarili. Kaya naman, yung pagpapatuloy po ng mga talata, nagpaalala si Santiago dito na hindi lang kaaway ng Diyos, yung may mga kaalitan o yung mga may kalaban dahil naguugat dun sa kanyang sariling pagnanasa, ay mapatunayan din na yung kaaway ng Diyos, taksil siya, kaibigan ng sanlibutan,
at hindi siya sumusunod sa kasulatan at pinapagtibay pa ng kanyang pagiging mapagmataas.